Official Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Miyerkules, Pebrero 18, tuig 2026. Ako ang inyong tagbalita kada aga, Janelle Baclay. Kag karon sa aton balantayan, kag mainit nga mga pangulong dinalan. Police Regional Office 6 ginpanginbulahan ng operating unit sa pagkadakop sa punong barangay sa bypass operation sa San Dionisio. Masangkad nga anti-criminality operations naging prioridad sa unang nga bulan ni Colonel Wilbert Parilla bilang ICPO Director. Linibo ka mga estudyante sa Chinese School sa Iloilo City maupod sa Chinese New Year Grand Parade kag Cultural Showdown sa Biyernes. Year of the Fire Horse, magadalas ang pagbago, puno sang enerhiya kag transformation. Anom ka van nga kolorom dakop sa anti-kolorom operations ang Land Transportation Office Region 6. WVTC ginpanomdom ang ilang mga drivers nga sundon lang ang limit sang standing passengers sa ila mga modernized jeepney. BFAR kag UPV nagpirma sang MOA tuhoy sa paghimo sang liquid fertilizer gikan sa invasive nga tahong. Pagpatuman sang close fishing season sa Visayan Sea, nagtakop na. Kag Director Barogo, nagpasalamat sa pagsalig kag kumpiyansa nga ginhatag sa iya nga mangin pinuno sang DA Negros Island Region. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga kag karon sa detalye na sang aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Hindayaw sang Police Regional Office 6 ang operating unit sa pagkaaresto sa punong barangay sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa barangay Bundulan, San Dionisio, Iloilo. Ang suspect kilala kay alias Red. Punong barangay sa nanambitan nga banwa sa monitoring sang kapulisan. Ang suspect ang isa ka high-value target individual. Nakumpiska sa paginakop sini ang 222 gramos ang suspected shabu nga nagabalor 1.5 million pesos. Ang operasyon ginpatigayon sa San Dionisio Municipal Police Station, Iloilo Police Provincial Office, Provincial Enforcement Team, Team 3 kag Maritime Police Station. Suno kay Police Regional Office 6 Director Josefino Ligan. Ang pagkadakop sa suspect hindi lang kadalagan sang kapulisan kundi kadalagan man sang pumuluyo sa Western Visayas nga nagahandom sang isa ka komunidad nga hilway sa illegal nga droga. Sa pagkadakop ni Kapitan, kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang iya pag-aatubangon. Radyo Pilipinas News. Nagpangibabaw ang Iloilo City Police Office sa patagsang operasyon kag administration sa una nga bulan ni Police Colonel Wilbert Parilla bilang officer in charge sa national nga level. Ginkilala
ang ICPO bilang Best City Police Office sa ikaduha kasunod na nga tuig sa First PNP Day 2026 celebration nga ginhiwat sa Camp General Rafael Crame, PNP National Headquarters sa Quezon City. Back-to-back champion man ang ICPO sa Police Regional Office 6 Second Enhanced Managing Police Operations sa PRO6 Command Center, Camp General Martin Chofilo Delgado sa Fort San Pedro. Sa patag sang operasyon, wala untat ang operasyon sang kapulisan kontra kriminalidad sa datos sang ICPO humalin Enero 13, tubtob Pebrero 13, masobra 18 milyones pesos na nga balor sang illegal nga droga na kumpiska sa 77 ka anti-illegal drug operations nga nagresulta sa pagkaaresto sang 96 ka mga individual. Sa kampanya kontra wanted persons, 44 ka mga individual ang naaresto. Sa illegal naman nga pasugal, 84 ang natigayon nga madakpan sa 41 ka operasyon nga nakakumpiska sa 27,000 pesos nga taya. Sa nalabot sang ICPO, porsigido si Colonel Parilla nga tutukan pa ang trabaho kaupod ang bugos nga puwersa sang ICPO agon maghatag sang maayo nga serbisyo para sa mga pumuluyo. Radyo Pilipinas News. Yara sa 3,000 ka mga estudyante halin sa 4 ka mga Chinese school sa siyudad sang Iloilo ang magaupod sa Grand Parade ka Grand Cultural Showdown nga highlights ang selebrasyon sang Chinese New Year sa maabot nga Biyernes, Pebrero 20. Ginalakipan ini sa mga estudyante sang Sun Yat-sen High School Ateneo de Iloilo, Wasyong College of Iloilo, kag Iloilo Scholastics Academy. Ginpahayag ni Fulbert Wu, alumni kag program director sang Iloilo Chinese New Year Festival 2026, kada eskwelahan naghanda sang ila performances para sa Grand Cultural Showdown nga hiwaton sa Grand Parade. Lauman man na madinwagon nga costumes, floats, props kag ingrande nga cultural performances kaangay sang lion kag dragon dances sa parada sang Grand Cultural Showdown. Mag-aumpisa ang parada alas 4 sa hapon halin sa YMCA sa Isnart Street, pakadto sa downtown area sa JM Basa, Sunburst Park, Peralta Street, Molyelone, pakadto sa Iloilo Freedom Grandstand. Radyo Pilipinas News. Magasugod na ang pagsunog sang ramo sa Santa Teresita del Niño Jesus Parish bago pa man ang Miyerkules di Badles o kon Ash Wednesday nga hiwaton subong nga adlaw Pebrero 18. Ginpanguna ni Reverend Father Arn Cabrias, Parish Administrator, ang right of burning palms sang gabi sang Martes, Pebrero 17. Ang abong nga ginsunog nga ramos ang ginausar sa pagbadlis sa mga tumuluo kada Ash Wednesday. Ang pagbadlis amo ang pagumpisa sang panahon sang Kwaresma, ukon 40 ka adlaw nga pag-aman sang labing dako nga kapiestahan sang simbahan nga Paschal Triduum ang Pasyon, pagkamatay kag pagkabanhaw ni Jesus nga nagsugod sa Huwebes Santo, Biyernes Santo kag Domingo sang pagkabanhaw. Ginapraktis man ang Ash Wednesday ang puasa kag abstinence. Ang puasa mo ang pagkaon sang isa lang ka full meal kag duha ka magagmay nga meal, samtang ang abstinence naman ang paglikaw sa pagkaon sang karne sang mga Katoliko. Samtang mahiwaton man nga Ash Wednesday Mass sa Santa Teresita del Niño Jesus Parish alas 6 sa aga kag alas 6 sa gabi. Radyo Pilipinas News. Year of the Fire Horse, magadalas ang pagbago, puno sang enerhiya kag transformation. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emer Rose Santiagudo. Halin sa 2025 ni Year of the Snake nga nangin tuig sang pagbuya sang mga daan nga habits kag toxic nga mga ugali. Kaangay sang shedding sang isa ka manog. Sa tuig 2026 naman akong Year of the Fire Horse, puno sang growth kag transformation. Ini ang pananaw sang pila ka mga feng shui experts sa pag-welcome sang tuig 2026. Ang Year of the Fire Horse nagasimbolo sang madasig nga pagbago, kaangay sang karakter sang isa ka babayo. Kung basehan ng Chinese idiom, ginpahayag ni Peter Chan, Executive Director sang Iloilo Scholastics Academy nga ang kabayo mahimo ma-relate sa success o kung kadalagan. Sa level sang negosyo, posible man mangin pagpanghangkat ang madasig nga pagbago, hindi estable kag wala sang kasiguruduhan nga karakter sang Year of the Fire Horse. Mensahe niya sa publiko nga maghalong sa paghimo sang dalaguan nga desisyon subong nga tuig. Mangin maghalong man sa pagdumala sang kwarta kag balansihon ang disiplina sa kaugalingon.
Dapat man nga magwa sa comfort zone apang dapat nga handa ka sa risgo nga dala sini. Sa isa ka mall sa distrito sang Mandurriao, madahog na ang baligyaan ay sa mga pampaswerte. Charms, bracelets kag mga figurines may kaangtanan sa Year of the Fire Horse. Hapang patag sa mga eksperto, magadepende sa gihapon sa tao ang ilamangin direksyon sa ila nga kabuhi. Para sa Bagong Pilipinas, sa Meron Segundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Anom ka mga van nga kolorom dakop sa anti-kolorom operations ang Land Transportation Region 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Dakop sa ginpatigayon nga anti-kolorom campaign sang Land Transportation Office 6 ang anom ka mga van nga nag-ooperate nga wala sing prangkisa sa pagpanguna sa enforcement team gikan sa LTO 6 Regional Law Enforcement Section. Ang ginapanuan ni Deputy Chief Relin Reyes, gin-flag down ang mga kolorom van sa bayan sang Barbasa, Kulasi kag Tibyaw, sa Antique, sa Banwas ng Saraga, Gimbal kag Pototan, Iloilo. Ang operasyon ang kabahin sang pagpasangkad sang crackdown kontra kolorom nga mando ni LTO 6 Regional Director Attorney Jose Duspan II halin sa direktiba ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Ang operasyon naging patigayon sang Pebrero 9 to Pebrero 11 kabahin sa nationwide one-time big-time anti-kolorom operations. Para sa Bagong Pilipinas, Chinel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Padayon na ginapahanomdom sa pamunuan sang Western Visayas Transport Cooperative o kon WVTC ang ilang mga driver sa modernized unit nga hindi mag-overload sang pasahero. Sa kasunod sang pagkadakop sang iladuha ka mga modernized unit sa operasyon sang Land Transportation Office sa nagligad nga simana, ginpahayag ni Mr. Raimundo Parcon sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo, iya ginkumpirma nga duha sa ila driver ang gintikitan bangod sang excess passenger nga bayulasyon. Kasunod sang insidente liwat nga patigayon sa reorientation ang mga drivers sa pagpanguna sang kooperatiba lakip ng ila passenger assistance officer. Kaginmanduan nga sundon ang standing limit nga gina-require sa diin pulo lang ang pasugtan nga magatindog sa modernized bus. Isa man sa rason dugang ni Parcon santo sa pagpatag sang ila driver nga nadakpan nga sa nagdigad nga simana naging maulanon ang tiyempo sa diin nagapamilit gid ang madamo nga mga pasahero nga magsakay rason nga hindi nila mapunggan. Matandaan nga yara sa siyam ka mga driver sa modernized jeep ang natigayong madakpan sa operasyon sang LTO Region 6 batok sa overloading sang nagligad nga simana. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagperma sa isa ka Memorandum of Agreement ang University of the Philippines Visayas kag ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6 o kon BFAR. Ini may kangtanan sa proyekto nga ginpunduhan sang PICARD ang nagatuyo nga makahimo sang bioactive liquid fertilizer halin sa ginakabig invasive nga tahong. Ang inisyatibo nagatarget nga makabulig sa ekonomiya sa komunidad sa higad sang baybay samtang ginatubang ang mga pagpanghangkat dala sang invasive mussel sa palibot. Bilang bulig sang DA-BFAR maghatag sang technical kag regulatory nga suporta lakip sa pagtipon kag pag-analisar sang mga samples. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtakop na ang pagpatuman sang pahuway sang baybay o kon close fishing season sa kadagatan sakop sang Visayan Sea. Ini nagkakahulugan nga ang mga mangingisda mahimo nga magbalik sa pagpanguha sang tuloy, tamban, tabagak, balanchong, gumaa, bulaw, kag hasa sa nasambit nga area. Madumduman nga ginpatuman sang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon DA-BFAR ang pahuway sang baybay humalin sa tong Nobyembre 15 kag naglawig tubtob sang Pebrero 15. Katuyuan sini nga liwat nga mapadamo kag mapabilin ang kabuganaan sa mga nasambit nga isda sa palaabuton. Ang Visayan Sea nagasakop sang Danao River sa Escalante City, Negros Occidental tubtob sa Santa Fe, Cebu, northernmost tip sang Madridejos, Cebu, tubtob Gigantes Island, Iloilo, Olotayan Island tubtob Rojas City, Talisay River sa Baratak Nuevo tubtob Tumunton Point sa EB Magalona kag pabalik sa Danao River. Nangin kaupod sa BFAR sa pagpatuman ang Visayan Sea closed season. Ang mga ahensya nga nagabugos ang Regional Interagency Task Force Against Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. MS o kon CSWD nagpanghatag sang
bulig sa mga nabiktima sang sunog sa Benedicto Haro. Radyo Pilipinas. Radyo Sa detalye sang balita ni Marian Grace Ereñeta. Nagpalabot sang relief assistance ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga nasunugan sa Barangay Benedicto Haro, Iloilo City. Gimpanunahan ni DSWD6 Regional Director Joselito Estember ang pagpalabot sang family food pack, ready-to-eat food item, kag non-food item kapareho sang kitchen kits, sleeping kits kag hygiene kits sa mga apektado nga pamilya. Naghiwat man ang DSWD6 kaupod ang Iloilo Quick Response Team sang assessment para nantawon ang kahimtangan sa mga nasunugan nga temporaryo karon nga nagatinir sa new multipurpose hall sang barangay. Madumduman nga nagluntad ang sunog sa Pebrero 16 kung sa diin naglabot sa 70 ka pamilya o kung masobra sa 200 ka individual ang naapektuhan sang sunog. 52 kabalangay ang gintupok sang kalayo kung sa diin 48 ang totally damaged kag 4 ang partially damaged. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpabutyag sang pagpasalamat si Director Jose Albert Barogo sa pagsalig kag kumpiyansa nga ginhatag sa iya nga mangin lubos nga Regional Executive Director sa Department of Agriculture Negros Island Region. Kadungan sang iya pagbaton sang responsibilidad nga magpamuno sang regional nga opisina, ginpasalig ni Barogo ang pag-alagad nga may integridad, dedikasyon kapag palangga sa mga manguma, mangingisda kag sa tanan nga nagabug-os ang sektor sang agrikultura. Ginaingganyo man ni Barogo ang tanan nga magbinuligay sa paglabot sang malig-on, inklusibo kag may naswagon nga agrikultura sa Negros Island Region. Para kay Barogo ang kadalagan nga hindi lamang para sa iya kundi para man sa tanan nga mapisan nga mga empleyado sang DA-NIR. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra isa ka gatos ka mga tourism workers sa Guimaras nga naapektuhan sa bagyong Tino nagbaton sang emergency cash aid gikan sa DSWD Field Office 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Nagbaton sang emergency cash aid ang 122 ka tourism workers sa Guimaras nga naapektuhan sa Bagyo Tino. Ginpangunahan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 Disaster Response Management Division ang distribusyon sang assistance sa mga benepisyaryo gikan sa munisipalidad sang Sibunag, Hordan, Nueva Valencia, Buenavista, kag San Lorenzo. Ton sa tig 10,325 pesos ang kada benepisyaryo bilang bulig sa ila pag-recover. Ang distribusyon sang assistance kabahin sang mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Samtang nagiwat man sang online registration sang basta beripikado, mabilis ang serbisyo o kon BBM serbisyo nga isa ka digital platform nga nagausar sang PhilSys ID para ma-verify ang kliyente sang ahensya para malikawan ang duplication kag mangin epesyente ang pagdulong sang social services sa mga nagakinahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga kabataan nga nagabaligya kag nagapangvandal sa mga salakyan sa Diversion Road ginresponduhan sang CSWDO. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emerald Santiagudo. Respondihan sa City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO ang mga kabataan kag minor de edad nga ginareklamo nga nagabaligya kag nagapangvandal sa mga salakyan sa bahin sang stoplight na lapit sa Diversion Road sa distrito sang Mandurriao. Sunod kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas nakabaton siya sang report parte sa mga minor de edad nga nagabaligya malapit sa stoplight kag ginareklamo nga nagapangvandal sa bentana o kung kilid sa mga salakyan kung hindi sila pagbaklan sang ilang mga ginabaligya nga produkto. Gilayon niya nga ginpang-deploy mga personnel sang CSWDO agud makilala ang mga kabataan pati na ang ilang mga ginikanan o kung guardians. Sa pagresponde sang CSWDO, wala na nila maabta ng mga minor de edad apang padayon sila nga mag-coordinate sa mga barangay malapit sa area, partikular ang Barangay San Rafael kag Barangay Taft North. Plano sang alkalde nga mag-deploy man sa mga tanod, kaupod ang team sang CSWDO sa area pati na sa distrito sang Molo kag City proper. Ginendorso man ang insidente sa Women and Child Protection Desk ng Kapulisan kag Anti-Mendicancy Task Force. Pasalig sang alkalde nga hindi pagbabayaan sa Iloilo City Government ang mga kabataan kag buligan sila nga mapalayo sa disgrasya kag hindi na makaperwisyo sa mga motorista. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Exchange students halin sa Mohawk College sa Canada magatuon sa West Visayas State University sa idalom sang Canada Asian Scholarship Program. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Emerald Santiagudo. Doon sa West Visayas State University, ang pila ka mga estudyante halin sa Mohawk College of Applied Arts and Technology sa Pungsod, Canada sa idalom sa Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program. Personal nga nagpadulong ang mga exchange students sa opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sang Lunes. Suno sa alkalde, dako ang bulig sang programa agud mapabaskog pang mga eskwelahan sa syudad, partikular sa aspeto sang information technology. Kag mahanda ang mga estudyante sa mga oportunidad sa gwa sang Pungsod, Pilipinas. Ginpasalamatan sang alkalde ang West Visayas State University nga partner sang syudad sa pagpatuman sa mga exchange programs kung sa diin madamo sang matun-an ang mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, sa Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa labing una kahigayunan sa Western Visayas, magatanyag sang Bachelor of Science in Meteorology ang Iloilo Science and Technology University o kon ISATU. Sa anunsyo sang ISATU ang bago nga programa isa ka 4-year degree sa idalom sang College of Arts and Sciences kag magatingob sang general education kag specialized meteorological courses nga may mabaskog nga training sa mathematics, physics kag atmospheric processes. Lakip sa career path sang graduates amo ang meteorologist, climatologist, hydrologist, atmospheric scientist, broadcast meteorologist, weather forecaster, GIS technician, environmental consultant, disaster risk manager, air quality analyst kag university instructor. Radyo Pilipinas News. Ginatingwaan sang More Electric and Power Corporation kag sang Prime Electric ang pagpangita sang duga nga kaayuhan nga madulot sa operasyon sa ila kumpanya kabahin sa mga bag-o nga teknolohiya agud makapangaman sa nagataas nga numero sang konsumo sang kuryente. Isa ini sa mga prioridad ni Roel Castro, presidente sang Prime Electric kag Chief Executive Officer sang More Power. Yara man sa pagtililipon ng mga opisyal sang Department of Energy Regulatory Commission o kon ERC, kag iban pa nga private distribution utilities. Para sa pila ka mga konsumidor ang sistema sang kuryente, tuman gid ang pagsimple gikan sa generation pagkadto sa linya sang tagsa ka panimalay. Apang sa pagligad sang panahon madamo na sa mga nagbag-o gintalakay sa DTEC ang pagpasiguro sang masaligan nga serbisyo sang kuryente sa pihak sang madamo nga mga ginapangatubang kun grid ang pagaistoryahan. Nagakaangay nga ang mga distributors ng kuryente ang nagasunod man sa makabag-o nga teknolohiya. Ginatagan man importansya sa pagtililipon ng mga best practices sa USA sa sektor sang enerhiya kabahin sang ginpasangkad nga proteksyon, island measures nga nagapugong sa sistema sang solar nga magpasulod sang kuryente sa mga linya nga may brownout o kung pagkadula sang supply sang kuryente. Ginatun-an man ang mga pagsulundan kag layi sang Estados Unidos kun kuryente ang pagaistoryahan. Ginalauman nga makabulig sa DOE kag ERC ang mga ideya nga nakuha sa ginpasakupan nga pamulong-pulong sa mga pulisa nga ginpatuman para sa mga konsumidor sa Pilipinas. Ang mga tagiya sang pulian nga may solar panels ang sarang man makabaligya sa ila kuryente sa grid pagi sa economic opportunities nga mabuksan. Nagpangibabaw man ang mensahe sa kabugusan nga conference among importansya sang kolaborasyon sa tunga sang utilities, regulators kag technology providers sa tanan nga pungsod. Sa pagpauli, nagpabutyag si Castro nga maathag ang direksyon sang power company, inaamo ang pagtukod sang distribution system nga masaligan, safe kag labaw sa tanan, handa para sa moderno nga panahon. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:25 na sa aga. Radyo Pilipinas. Kaginyo na batihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Miyerkules, February 18, 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat sa mga nagaupod sa aton sining nga FB Live subong nga aga. Sa kinahanglan ako nagid lamang inyo alagad kada aga ang inyo tagbalita, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo.
Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.